next topic po tayo mga pre at ito po no. Bigyan din po natin ito ng reaksyon itong isang video na to. Dalawang impeachment ni PBBM. Ayan dalawang impeachment ni two impeachment complaints versus Marcos declared insufficient and substance. So, kulang-kulang yung mga, kumbaga, dismissed. Sa madaling salita, dismissed. So, ito po, no? Panoorin po natin ito. Justice panel ang Yes, sang Ami, pinatay o ibinasura ng anang House Justice Panel ang dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binasura na. So, ibig sabihin, wala na. Nag-aantay na naman kayo ng 1 taon bago maghain ng impeachment dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na. Nayari na. Mga didis, tuwan-tuwa, no? Nung nagkaroon ng impeachment complaint si PBBM. Tuwan-tuwa sila. Pero anong nangyari? Binasura. Ay, nako. Binasura. So, si PBBM ngayon, wala namang, alam mo, sabi nga ni PBBM, maharapin naman niya yan. Wala namang problema. Diba? Nandyan ang Pangulo at magtatrabaho para sa ating bansa. At kung may impeachment man, harap yung Pangulo. Talagang papanindigan niya yan. Kaso dismiss na yun. Paano yan ngayon? Si Sara Duterte naman yung lilitisin dyan. Yari na naman si Sara. Kay Sara kasi malinaw yung ebidensya. Malinaw yung ebidensya patungkol dito kay Sara Duterte at yung kay PBBM, walay. Diba? Kasi kung totoo yung inaakusa ng mga DDS about dito kay PBBM, dapat yung nandyan sa impeachment na yan para mapatalsik talaga yung Pangulo, unang-una yung pulburon video. Dapat nandyan yan sa impeachment na yan. Pangalawa, dapat yung pakikipag-sex kuno ng ni PBBM, dapat nandyan din. O bakit di nila nilagay? Diba? Wala. Kasi gawa-gawa lang kasi. Diba? So yung maliwanag mga pre, gawa-gawa lang po nila yan. Para malinlang ang taong bayan. Hindi na kayo natuto sa mga galawan ng mga DDS, mga Duterte dugyot supporter or mga Duterte. Diba? Yung mga yan po, manlilin lang yung mga yan. Si Digong, si Marcoleta, masingit ko lang si Marcoleta, saan niya po natutunan yung panlilin lang? Di ba kay Digong? Alam naman po natin na pinakamalakas manlin lang si Digong, di ba? So yun po yun. So ito na mga pre, tuloy po natin ito. Sa botong 42 na pabor, isang hindi pabor at 3 abstain, pakinggan nyo layo Sa botong 42 na pabor, isang hindi pabor at 3 abstain, 42 yung pabor. Isa lang yung hindi pumabor. Finish na, DD shits. Iyakan na to. Damage na, damage. Tuloy. Insufficient in substance o hindi nakitaan ng sapat na sustansya o batayan ng unang reklamo. Ito siyang yung DSUS complaint. Balikan lamang natin siyang ito yung may 3 grounds. Walang basihan eh. Lahat ng mga inatouch dyan na pang sampal kay PBBM galing lang din yan sa YouTube, Facebook, galing lang mga ebidensya doon. Wala yan. Walang kwenta yan. Graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. At yung mga offenses nga siyang ay yung pag-allow daw niya ng Pangulo doon sa kidnapping at surrender ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Hindi naman kasi talaga, kung yun yung nilagay nyo doon, halimbawa lang, sample, yung nakalagay doon sa impeachment para ma-impeach talaga si PBBM ay kidnapping. Kidnapping yung pag-paaresto kay Digong Kuno. Kidnapping, halimbawa sasabihin nilang kidnapping yun. Hindi naman po uubra yan. Alam mo bakit? Unang-una may warrant. Galing sa ICC. Pag ang kidnapper po ba gusto kang kidnapin,
papadalhan ka po ba ng warrant? Sige nga. Kung kidnapping, ako, halimbawa, kidnapper ako. Kikidnapping ko si Chris Ulo. Oh. So, ang gagawin ko siguro, padalhan ko muna si Chris Ulo ng Sabina. Kasi kikidnapping ko to eh. Pwede po ba yun? Pwede ba yun? Hindi pwede yun, syempre. Oh. Pangalawa, kung nakidnap si Digong, bakit meron siyang lawyer? Diba kung kikidnapin ka, dapat manghihingi yan ng ransom, diba? Para mapabalik ka sa Pilipinas. Wala naman eh. May lawyer. Diba? May lawyer si Digong. Tagapagtanggol niya. Meron. Kung talagang nakidnap yan si Digong, or kinidnap talaga, dapat walang paglilitis na mangyayari. Wala nga naman na ang kidnapper dadaan pa sa paglilitis. Siyempre hindi. Diba? Ganun po yun. So, ini-explain natin. So, kung yun yung laman ng mga impeachment na yan, walang kwenta yan. Basura. At yung alegasyon na drug addict umano ang Pangulo at yung kanyang kabiguan na mag-veto ng unprogrammed appropriations under the General Appropriations Bill mula 2023 hanggang 2026. Yung kanyang alleged o yung paratang na nag-benefit sa kickback itong Pangulo at yung paggawaan niya ng Independent Commission for Infrastructure para protektahan nga yung kanyang mga kaalyado at yung paratang na violation of the Constitution at pagbetray o yung pagtaksil nga doon sa tiwala ng publiko. Sa boto ng mga 7 na pabor o 7 pabor, 39 against at wala nag-abstain, ay hindi rin umubra yung ikalawang impeachment complaint ay tinihain ng amin ng Makabayan Coalition na in-endorse din ng Makabayan ng House, Makabayan Act. Yung kanilang grounds ng AMI ay yung Ministerial of Public Trust at yung mga offenses na nabanggit kanina ay yung pagpapatupad nga ng Pangulo ng Baseline Balance Managed o BBM Parametric Formula na naging batayan umano ng allocables at nagbunga ng malawak na yung mga abuse of the ambit po pagpapatupad ng program of appropriation at yung personal umano na kinabang ng Pangulo sa hindi bababa sa 8 bilyong pisong kickback. Siyang AMI yung pinakailangang boto ay simple majority lamang kanina no kung yan ng mga miyembro ng komite na present at basta may forum. Dahil nga hindi umusad siyang AMI, ayan nakatagang bumuo ng committee report yung justice panel na iaakyat sa floor of plenary na pwede pang i-override siyang AMI basta maabot yan yung boto na at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara at babalikin sa komite ang report at bubuin na ang articles of impeachment siyang AMI. So, ayun. Medyo mahina yung signal nila. Hindi po sa atin yun. At least, ngayon, kayo, ano reaction nyo dito mga pre? At least, yung dalawang impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos ay dismissed. Binasura na. Ano na naman kayang komento dito ng mga iilan dyan. Pero, masaya ako dahil, alam nyo bakit ako masaya ngayon? Dahil dismayado na naman ang mga DDS. Akala ko ba weak si PBBM? Napaka-weak nga naman talaga ni PBBM eh. Diba? Oh, sa sobrang weak ni PBBM, ano nangyari? Siya pa rin yung Pangulo. So anyway, yun lang yung ating reaction ngayon mga pre. At yun na nga, no? Bago tayo magtapos sa ating live ngayon, meron tayong YouTube channel, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may bingador po tayo. Lahat ng yan, isubscribe po natin. Siyempre mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, nandyan lang naman sa mga screen. Isa lang pangalan dyan. Okay? Ano reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman mag-update kayo sa mga uploads natin. So hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat! Kita-kits po sa susunod na video. Magandang gabi po sa inyo lahat.